Nabawasan nga ng halos 50 pugante ang Pilipinas sa pagpapadeport ng Bureau of Immigration ngayong umaga sa 49 na Koreanong nahaharap sa samot-saring mga kaso sa kanilang bansa. Bilyones kundi nga raw trilyones sa halagang Korean won ang nakulimbat ng mga dineport na puganteng ang mga kaso ay may kinalaman sa panluloko o pang-eestapa. Kabilang sa mga dineport ang 36 anyos na inaresto noong Abril at wanted sa pagiging mastermind umano ng isang messaging phishing syndicate sa China at Pilipinas. Ang nakulimbat umano nito, 1.7 billion Korean won sa 200 na biktima. Ang iba naman may kasong illegal gambling tulad ng isang deportee na nakabulsa umano ng 2 trillion Korean won dahil sa pagpapatakbo nito ng 23 illegal gambling website. Huling nakapagpa-deport ng ganito karaming Koreano ang Pilipinas noon pang 2017 at ngayon na lang naulit sa tulong ng Korean Embassy. Bukod sa bahagi ng proseso ito para maiharap sa hustisya ang mga pugante, isa rin daw itong paraan ng BI para patunayang mali ang inaakala ng ilan na madaling taguan ang Pilipinas. Nilinaw ng BI na hindi sa nakalusot sa Pilipinas sa mga pugante, pero ang naging modus ng mga ito, ang karamihan daw, ay umalis na ng Korea bago pa sila formal na kinasuhan para nga naman pagpasok dito sa Pilipinas, malinis pa ang kanilang record. Yun nga lang, nang itimbre na ng embahada sa BI na may kaso na't wanted na sila, saka naman sila tinunto ng Fugitive Search Unit ng BI. Inimbestigahan ng BI ang 2 puganteng sinampahan ng kaso dito sa Pilipinas kung lehitimo ang kaso o kung isang uri ito ng tinatawag na demanda-me modus para makaiwas sa deportation. Pagdating sa South Korea ng mga pugante, saka naman sila haharap sa karampatang investigasyon at parusa ng mga otoridad doon. Ayon sa BI, bukod sa pagtugis at pagdeport, hindi na rin daw makakalusot talaga dito sa bansa mga may derogatory record dahil sa Advanced Passenger Info System kung saan pinagsasubmit na ang dayuhan ng manifest na na-check na sa Interpol bago pa lumapag ang eroplano sa Pilipinas.